Sa 15 taon ng pamamasada ng tricycle ni Mang Ador, hindi niya akalain na malalagay sa alanganin ang kanyang buhay dahil sa isang kahindik-hindik na karanasan habang siya'y bumabiyahe isang gabi sa Daang Marinig. Nung panggabi ang biyahe ko, wala akong sakay at matuloy ng takbo ko. Pagdating ko sa may ibabaw ng tulay, parang bumigat. Sumilip ako sa loob. Nakita ko may nakaupo na nakasuot na puting-puti at mababuhok. Tumatakbo sa tricycle, tumalon ako. Nagpagulong-gulong ako. Pagkagabi, hindi na ako nadaan dyan. Umiikot na ako sa butong. At natatakot nga ako eh. Lalo na pagka yung maambon-ambon. Kahit sino, ang daming nakikita rin. Ganito rin di umano ang nangyari sa pinakahuling aksidenteng naganap dito. Higit kumulang alauna ng madaling araw, noong April 26, sa Daang Marinig may nangyaring aksidente. Base sa kwento ng mga witness, ang kotse doon na ito ay medyo may kabilisan ng kanyang pagmamaneho yung driver. Bigla na lang sumampa sa gutter. May gutter kasi doon sa may tapat ng arko. At lumipad na siya. At doon bumagsak sa may left side ng daan. Dinala agad siya sa ospital ng mga first responder. Namatay din ng magabad ng 2:40 AM. Siguro dahil sa daming sugat sa katawan. Sabi ng mga bystander doon, mga nagkukwento, bago daw lumabas yung driver, parang may nakita siya sa kanyang mirror na kaya parang na out of control din siya, natakot. Yung bata, tulungan niyo yung bata. Yung bata. Di umano ang biktima may sinambit nang ito'y bumaba mula sa nabanggang sasakyan. Ngayon, may mga dumating na mga barangay, mga pulis, bago yung ambulansya. Isinakay siya sa ambulansya, ayaw siya sumakay dahil sabi niya, may sumakay daw sa kanyang bata, yun daw ang tulungan yung bata. Pero sabi nung pinanggalingan niya na pinuntahan niya, wala daw batang kasama o siya. Wala naman siyang kasama ng time. Sabi kasi nung mga kasamahan, galing daw siya sa inuman. Yung time na yun. Ang misteryosong bata nga ba ang maaaring dahilan ng naturang aksidente? Human error pa rin. Kasi itong kasong hawak ko, intoxicate, lasing siya. Ayon sa record ng pulisya, umabot na sa halos 15 ang aksidenteng nangyari sa Daang Marinig mula Enero ngayong taon. Hindi pa kasama rito ang ilang minor incidents na hindi na nire-report pa sa kanila. Yan, nung araw yan, hindi daw kalabaw, hindi masusuotan ng tao, ng kalabaw. Kasi puro sukal yan. Ang sabi kasi noon, yun daw, ni-rape. Ni-rape yun. Hindi ngayon, magpapakita yun yan. Nito lamang taon, isang aksidente ang naganap kung saan isang kotse ang bumaliktad sa kahabaan ng Daang Marinig. Ayon sa kwento, galing daw sa birthday party ang mga sakay nito. Aminado ang driver na nakainom sila pero nasa maayos na kalagayan pa naman daw siya para magmaneho. Ang ilan nilang kaibigan na pumunta sa lugar, kumuha ng isang litrato ng tumaob na sasakyan. Laking gulat nila dahil tila maaninag daw ang isang imahe na kalahati ang mukha na animoy nakangiti sa ibabaw ng kotse.
Ipinasuri namin sa isang eksperto ang larawang nakunan sa lugar ng aksidente upang malaman kung isa nga ito sa mga elementong nagpaparamdam sa naturang lugar. Sa unang tingin ko pa lang sabi ko baka usok-usok lang, tapos nakikita niya, in-enhance ko yung image niya para makita natin. Hindi naman siya ghost or anything. Palagay ko something in the background, baka bakod o puno na napipick up ang ilaw. So tapos siguro play of lights, mayroong ilaw din, may shadow. So mukha siyang mukha para sa ibang tao. Pero kahit nasabihin natin mukha, hindi mukha ng tao eh. Parang mascara dahil straight, very straight here, tapos may ganun butas para sa... so I think it's imahinasyon lang ng mga tao na may nakikita silang ghost or anything. Kasama ang paranormal investigator na si Adam, sinuri namin ang arko ng Daang Marinig kung saan madalas raw makita ang mga ligaw na espiritu. Yun, tulip. Ito, Yun. Yan. Diyan. Yan. Yan. That. Yan. That area. Bath readings, kumusta? Any fluctuations? So, step by step nirule out ko. I'm basically measuring the variable temperature. The temperature is consistent. Kasi if this place, kung may paranormal or whatever dito, mag-jump up in the, right now, you see it's 29, naglalaro siya between 29 and 30.7, 30.8 degrees Celsius. Now, if you're talking about something malevolent which is causing all of the accidents, mag-jump yan. So, pag-scan yan, magiging 21, 39, tapos magiging 24, tapos magiging 35. So, up, down, up, down. Ngayon, yung discrepancy yan, halimbawa yan, uminit siya kasi lumapit yung flash ng camera. So basically, the temperature is behaving normally. So in terms of thermal, okay namang thermal readings dito. Sa pagtatapos ng kanilang pag-iimbestiga, walang nakitang kahit anong kababalaghan ang grupo nila Adam sa lugar. Kasama ang senior engineer ng Department of Works and Highways ng Laguna District na si Remington, minabuti naming baybayin ang kahabaan ng Daang Marinig. Ayan, ito na po yung arko. Diyan daw nangyayari yung mga nakikitang mga white lady. At ayan, gaya nga sabi nyo, isa lang po yung yung ilaw. Ito, oo nga, pagbaba mo bigla siyang baba. Although hindi ganun ka baba, pero magugulat ka pa rin. Dahil marami pang motorista nung dumaan kami ni Sir Ton dito sa kalsada, mabagal lang yung pagpapatakbo. Kaya kahit medyo nakakagulat yung biglang pagbaba o yung slope ng tulay, ay maingat naman tayo na nakatawid. Pero para sa mga mabibilis nga na magpatakbo, maintindihan natin kung bakit magkakaroon ng mga aksidente sa mga insidenteng iyon. Kayo Sir Ton, ano po bang na-observe niyo po nung dumaan tayo dito? Yung ating tulay, marami siyang kulang na safety features such as yung approach niya bago magtulay, then yung mga railings niya, at kung maaari, sana naigit na yung tulay. Dahil sa left side niya, kung mapapansin nyo, is edge of road na agad siya, edge of bridge na agad siya. So, kung mabilis man magpatakbo, may chance na sa left side, pumaling ang sasakyan. Lalo na't hindi rin pantay yung pag-angat niya sa tulay. Sa aming pagbaybay sa Daang Marinig, kapansin-pansin ang ilang bahagi nito na madilim dahil sa kakulangan ng ilaw ng poste. And then meron pala nung warning Meron na warning. accident prone siya. Napansin niyo po ba? Hindi kapansin-pansin yung warning niya dahil nasa right side tayo pero ang warning niya is nasa left side na hindi na driver's view. Gaano po ba kalaki dapat ang warning or ano po ba dapat yung mga dimensions niya? Sa before the tulay, meron tayong mga standard set na designs kasi ng warning. Yung warning natin, wala siya sa standard design at color red pa siya. So, yung ilaw natin, color yellow, then yung red natin, talagang hindi na siya possible na makita, lalo na't madilim sa lugar. Kulang sa ilaw rin mismo yung ating kalsada. Kung ang investigasyon ng mga otoridad ang pagbabasehan, bukod sa posibilidad ng human error,
Malaking dahilan ng mga aksidente sa daang Marinig ang hindi maayos na istruktura ng tulay nito. Sinasabi namin sa engineering sa ating City Hall na kailangan i-reconstruct yung tulay na yun dahil maraming cause of accident doon. Dahil nga doon sa medyo paangat siya, at the same time wala siyang warning device. Dahil paggabi, hindi mo akalain na paangat pala yun. Kaya ang tendency ng mga motorista, pag umangat yung sasakyan na out of control na siya sa manubela, babangga na siya. Hindi na niya makontrol, lalo na pagkalasing. Tsaka inaantok, galing sa trabaho. Sa panahon ngayon kung saan maaari nang maipaliwanag ang mga pangyayari dahil sa tulong ng teknolohiya o masusing pag-iimbestiga, mabuting bago tayo magbigay ng kahit anong konklusyon, mag-isip muna ng mabuti at maging mapanuri. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si Victoria Tulad, kasama sa iisang brigada.